Salamat sa pagkakabili mo kami tinipon sa iyong pakisambahan. Sa gabi ito ay maranasan namin ang iyong kabutihan sa pamamagitan po ng iyong presensya tumatawag sa aming kagalingan. Dalangin po namin, Ama, na habang kami nagpapatuloy sa pag-aaral ng sulat ng aming mga kaisipan. Sa pamamagitan ng mga salitang ito ay maglupa, tumatawag at umiibay kami sa aming mga paglilingkod at pananampalataya. Maunawa namin mabuti ang lahat ng layunin mo at kalooban para sa amin upang kami mamuhay sa iyong katwiran at hindi sa aming mga sariling karunungan. Dalangin po namin ang Diyos na sa aming pagpapatuloy, lumagay sa aming kalagitnaan ng banal na Espiritu Santo. Siya ang mangusap, gumalaw at patuloy na gumabay sa amin habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat doon makamay walang sawang nakakalaw ng iyong kanilang mga handog para sa iyong gawain. Kaya mo, Ama, na maranasan nila ang iyong kabutihan, maranasan nila ang iyong katapatan. At ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati at kinalangin sa pamagitan ng mga kaloob nito. Binabalik namin siya patuloy pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagkapan po natin ang aming Diyos. Salamat po sa Panginoon sa gabi ito. Please open your Bible to Acts chapter 17, verses 30 up to 31. Mga Gawa, Kabanata 17, talata 30 hanggang 31. Acts chapter 17, verse 30 up to 31. Sabay-sabay po tayo. Ang mga panahon ay kahangalan ay pinaglipas na lahat ng Diyos. Datapot na iyo'y pinag-utos niya sa mga tao ng mga nagsisisi ng lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw sa kanyang ipaglubuon sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mabuti sa mga patay. Amen. God commends repentance. Lahat po tayo ay nakakaunawa tungkol sa tinatawag na kasalanan. And sin, according to Isaiah chapter 59, sin became hindrance for us to dwell or to come before the Lord. And it is also the reason why God cannot able to listen and to hear and to answer all our prayers. It is because of sin. Dahil sa tinatawag na kasalanan. And sin destroys our faith. Sin destroys our service to the Lord. Yung kasalanan niyon ang nagiging sanhi, ang nagiging dahilan kung bakit ang bawat sa atin ay hindi lumalago sa pag-unawa sa salita ng ating Panginoon. So, it is really our big problem. Yun yung malaking problema ng bawat sa atin. Yung kasalanan ang malaking problema sa bawat sa atin. And according to the Word of God that we have read tonight, sa gabi ito po, ang sabi niya po doon ay, ang Diyos mismo ang humihiling at humihiling sa lahat ng mga tao to come before Him and repent. Diba? Bakit? Sapagkat according to verse 31, sabi niya, He already set a day of judgment. Sabi doon, ang dahilan kung bakit hinihiling ng Panginoon sa atin, it is not to make us realize that we have sinned against the Lord. But the reason why God asks us to repent, because He set a day of judgment. Yun yung dahilan kung bakit hinihiling niya sa atin na tayong lahat ay mga nasisisi. Sapagkat ayaw niya po na madatnan niya tayo doon sa tinatawag na itinakda ng Panginoon. We cannot escape from this day of judgment. Why? Because He has set this one. Ang Diyos mismo ang nagtalaga dito. Amen? Hindi po natin pwedeng baliwalain sapagkat alam natin, when God set a day, it will come true. It will be done. Amen? Kung paano itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung kapanganakan ng ating Kristo
Amin po ba? Before, sabi nga po natin, naunawaan natin mabuti na before men have sinned against God, bago po nagkasala yung tao, itinagdanan ng Panginoon yung habag at biyaya ng yun na magseset siya rin ng isang nakapagligtas. Why? Because He knows about the weakness of men. Alam niya po yung kahinaan ng tao. Alam niya po yung mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. It is to make himself perfect in the sight of the Lord. Kaya, bago mangyari yun, hindi katulad ng Diyos. Hindi katulad ng tao ang Diyos. Amin po ba? Na ang tao gumagawa lang ng paraan kapag meron na po nangyayari. Ang Diyos, hindi po. Bago pa mangyari ang isang bagay, ginagawa niya ito ng paraan. Amen? That's why He was told, God is good. Amen? Kaya tinawag po ang Diyos ay mabuti. Sapagkat hindi pa po natin kakailanganin, amen po ba? Alam na ng Panginoon ko ano ang kailangan natin. Hindi po gumagawa ang Diyos ng isang bagay, amen po ba, na matapos namang may isang katuparan o magawa yung isang bagay sa isang tao, kundi bago pa ito mangyari, ginagawa na ito ng Diyos. Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sa gabi ito, doon sa binasa natin na talata, Acts chapter 17, verse 30 up to 31, pinapaliwanag sa atin dito, sabi doon, the Lord wants us to realize that the time of ignorance, amen, sabi doon, the time of ignorance had already been removed by the Lord. Ibig sabihin mo nito, mga minamahal ko, hindi na po tayo dapat maging hangal o ignorante doon sa tinatawag na salita ng Diyos doon sa katotohanan, sapagkat, amen, kung dumating man sa pagkakataon, lalo na tayo mga mananampalataya, hindi na tayo pwede magkaroon ng kahangalan doon sa tinatawag na salita ng Diyos because it is already finished. Amen? Tapos na po sa atin yung tinatawag na panahon ng kahangalan. Ipinaliwanag na sa atin ang katotohanan. That's why it is really sin for us to ignore. No? Kapag in-ignore natin yung katotohanan, kapag in-ignore natin yung kalooban ng Diyos, kapag in-ignore natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, it is really a sin. Ito'y lubos na kasalanan. Kaya sinabi ng salita ng Diyos, di ba, ang tanging naghihintay na lang sa atin ay yung paghuhukom o kahatulang itinakda ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Diba sinabi niya sa Book of Hebrews na kapag ang isang tao daw ay naging nakakilala sa katotohanan na tumalikod, amen, wala nang naghihintay sa kanya na, amen, kundi yung paghuhukom o paghatol ng Panginoon. Kapag ang isang tao po nakaalam na ng katotohanan, hindi na, kumbaga sa ating pong mga mananampalataya ngayon, hindi na natin may kakampilan, ay, hindi ko kasi alam yung katotohanan eh. Hindi ko kasi alam yung salita ng kasi hindi ko alam kasi yung kalooban ng Panginoon. Hindi ko pwede. That's why tonight, sabi ng salita ng Diyos sa atin, God set a day of judgment. At ang sabi doon, that day of judgment will be ruled by one man. At alam natin yung tinutukoy ng salita ng Diyos sa gabi ito, it is the Lord Jesus Christ who's being appointed as a judge. Amen? Hallelujah. Kung tutusin po, tayo pong lahat, hindi lang po tayo yung nakatulan. Amen? Ang totoo po, lahat ng mga mananampalataya, hindi lang po tayo yung nakatulan. But if we will still ignore the Word of God, if we ignore the truth, imbis na tayo po ay magkasama doon sa mga hahatol, tayo po ay isa sa mga hahatulan. Ano po bang gusto natin kung papipiliin po tayo? Tayo po ba yung hahatol o tayo yung hahatulan? Siyempre, mas gusto po natin tayo yung hahatol. But remember, unless we will be worthy to the Lord, unless we will be worthy in the righteousness of God, we cannot be included to those who will judge. Kaya darating yung araw na yun, ibis na tayo yung nahatulan, tayo po mismo yung nahatulan. Kaya yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon dito na kailangan po natin na pakinggan yung inuutos ng Panginoon sa atin, panawagan ng Panginoon sa atin. What is that? Repent.
Yung repentance napakahalaga po sa basa sa atin. Alam niyo po, di ba, nabanggit ko po sa salita ng Diyos sa worship service, nung hindi pa tayo nakakakilala, bago pa lamang tayo ikilala sa Panginoong Yesus, madali po sa atin ng repentance. Kapag sinabi sa atin na magsisi, na madali po natin aminin, madali po natin makita yung kasalanan na nasa atin. Pero ang problema, kapag ikaw ay mananampalataya, hindi mo nakikita yung kasalanan. You became righteous in yourself. Nagiging matuwid ka sa iyong sarili. Kaya siguro, nahihirapan tayo na humingi ng kapatawaran at nahihirapan tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pero sa gabi ito, gusto ko po maintindihan natin mabuti. Why do we have to understand and why do we have to study about repentance? Number 1, sa Lucas chapter 15, verse 13, sabi po doon, hallelujah, sa Lucas kabanatang 15, talata po ay 13. Verse 13, at hindi nakakaan ng maraming araw, ay tinipong lahat ng mga anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at doon nagsaya ang kanyang kabuhayan at sa panungig pamumuhay. Actually, ito po yung tungkol sa tinatawag na alibugang anak. Alam ko po, inisip natin, ano po ba yung naging kasalanan ng alibugang anak? Amen. Sabihin po ba natin, ang naging kasalanan ng alibugang anak ay ang hindi ng kanyang mana sa kanyang bagay? Hindi po. Sa totoo lang po, karapatan niya po yun. Dahil siya po yung tagapagmana. Isa sa tagapagmana ng kanyang ama. Amen? Hallelujah? Hindi po kasalanan yung ginawa niya na kunin niya na po yung kanyang mana. Amen? Alam niyo po, si Mrs. Jo po, sila Mrs. Jo, I heard from news, kay Pastor Jo mismo nagsabi sa akin na, ang magulang po ni Mrs. Jo, may kaya. Amen. Rather than sa magulang po ni Pastor Jo. Si Samuel po, may kaya po yung kanyang mga magulang. Kaya po, hindi ko alam kung 4 o 3 magkakapatid sila Samuel. Amen. Dahil may kaya po sila, syempre, meron silang mamanahin. Amen. Alam niyo po yung ginawa ng kanyang mga magulang, hinati-hati na po yung lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang arelian, lahat ng kanyang lupain, at pinaghati-hati na po sa mga anak niya, habang sila po ay nabubuhay pa. Alam niyo kung bakit ginawa nila yun? Baka daw pag dumating ang araw, kung kailan patay na sila, tahati-hatiin, baka mag-away-away pa sila. So, sabi ko, maganda yung ginawa ng magulang niya kasi alam nila na kapag hinati-hati na yung mga kayamanan at nakita, ito sa iyo, ito ang sa iyo, ito ang sa iyo. Fair na, buhay pa sila, alam na nila kung saan ang tayo, kanilang mamanahin. Amen? Kasi karamihan po talaga, sa bagay sabi naman sa batas, hindi po magkakaroon ng kapangyarihan yung will and testament unless the one who give or the one who make the will and testament already dead. Amen? Yun po yung sa batas. Ibig sabihin po, habang buhay pa, kung kayong mga magulang, ang nagmamay-ari pa lang talaga ng mga ali-alian ninyo, kayo. Amen? Pero pag namatay na kayo, wala na kayo magagawa kundi ipapasa ito sa mga buhay. Amen? Pero kung halimbawa, kayong mga magulang ngayon at yung kung may kayamanan kayo at ipamamanan nyo na yung mga kayamanan sa inyong mga anak, buhay pa kayo, walang masama. Amen? Wala po masama doon. Tama po ba? Kaya, naniniwala po ako na yung pinapag-aralan po natin sa gabi ito, kasi tinitigan ko rin na ano nga ba talaga yung naging kasalanan nitong prodigal son na ito? He took all his possessions with his father. Binigay naman ng tatay. Tandaan mo natin, yung tatay at saka yung prodigal son, it is a mirror of the church. Amen? At syempre, yung tatay doon, it represents God. Amen? At yung prodigal son, sino po yun? Unbeliever? Hindi po. Tandaan po natin, pareho sila anak.
yung panganay at saka yung bunso, pareho ang sinanganak. Which means, kung titignan mo natin bilang mirror ng church at ng Diyos, pareho silang mananampalataya. Tama po ba o mali? Diba? Ang sabi po sa verse, sabi sa 1 Kabanatang 1, talatang 12, ang sino mang tumanggap at manalig sa kanyang pangalan ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino lang ang binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Mananampalataya o hindi mananampalataya? Mananampalataya. So which means, the prodigal son, mananampalataya o hindi mananampalataya? Mananampalataya. Amen? Kaya ibig sabihin, kung humingi tayo sa Diyos, kayo, pag nananalahin kayo, hindi ba kayo humingi sa Diyos? Masama ba yung hinihingi tayo sa Diyos? Hindi. Amen? Ano naging kasalanan ng prodigal son? Nilustay niya yung kanyang ari-arian doon sa walang kwentang bahay. Yun ang naging kasalanan niya. Amen? Ganon din sa ating mga mananampalataya. If we ask the Lord, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Walang masama. Because you are son and daughter of God. Hallelujah. Ang masama, saan mo ginamit yung hiningi mo sa Diyos? Amen? Masama ba mag-iisa sa kanya, Lord, bigyan mo kami ng sasakyan? Masama, hindi? Hindi. Pero ang masama, nung binigyan ka na ng sasakyan. Hallelujah. Nung meron ka ng sasakyan, saan mo ginamit yung sasakyan? Amen? Yun yung dapat natin makita. Hallelujah. So, ibig sabihin dito, ang gusto ko kasi makita po natin, when the prodigal son committed sin, nung kinuha niya, hindi mo masama yun. Kasi dahil ako doon, the father did it. Kasi naniniwala ko na pwede naman sabihin ng tatay niya, ba't mo kinuha, buhay pa ako? Amen. Sabi ko nga sa inyo, ang kayamanan kapag buhay pa yung may-ari, ang nagmamayari ay yung may-ari. Amen? Pero kapag namatay na yung may-ari, pero dahil may will and testament na, mas magiging makapangyari yung will and testament. Kaya nga minsan nag-aaway-away eh. Amen? Bakit ganyan ang pinamana sa'yo? Mas marami. Hallelujah. Kaya mas maganda po kung may kayamanan kayo ipamana niyo na po ngayon. Hallelujah. So, the prodigal son, amen. The prodigal son does not gain the wasted money. Wala siya, di ba? Walang, hindi niya na nabawi yung nalugi, nasayang na mga pera. Wala na. Amen po ba? But, one thing for sure, ang nakatahanga sa kanya, after all those things that happened, ano nasabi niya? Nagkasala ako sa tatay ko, nagkasala rin ako sa Diyos. Inamin niya ba yung kasalanan niya? Amen. Hindi pa man siya lumalapit, hindi pa man siya dumudulog sa ama, sa kanyang tatay. Ang sabi doon, the prodigal son, have a good heart. Kasi yung puso niya, ang aminamaw ko, amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, walang masama sa ginawa niya kung kinuha niya. Ang naging masama, dinustay ito sa walang karakatang pamumuhay. Walang kwentang pamumuhay. Kaya hindi niya na po nabawi lahat ng pera. Actually, ang alam kasi ng tatay niya mamumuhunan siya. Kaya ibinigay. Amen? Bigay mo na sa akin. Amen? Mamumuhunan. Alam niya mamumuhunan siya. Pero nung nagkasala siya, at hindi niya na mabawi lahat ng pera na kinuha niya sa tatay niya, he knows that he was convicted in that sin. Amen. Yun yung napakaganda, kahanga-hanga na makikita po natin dito. Amen. Bilang isang mga mananampalataya, you have to know and understand and you are being convicted doon sa kasalanan na nagawa po natin. Ngayon, anong problema sa mananampalataya? May kasalanan na nahuli na hindi pa inakawin. Amen? Hallelujah? That's why, who is more than good?
The prodigal son or us? Sino mas mabuti ngayon? Yung prodigal son, yung alimugang anak, o tayo? Yung prodigal son, maraming nagagalit sa kanya. Alam niyo po ba, kung hindi man natin naiintindihan ang salita ng Diyos ang prodigal son, ayaw natin yung prodigal son. Sa totoo lang, kapag napanood natin yung pelikula, masama siya talagang anak. Pinakita talagang masama siyang anak. Pero alam niyo po, kahit na sobrang sama niya ng anak, alam niya idalangin ang kasalanan na nagawa niya sa harapan ng Ama at sa harapan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya, yun yung isang bagay. Sabi nga po dito na hindi man yan mabawi, hindi man niya maisauli sa tatay niya yung lahat ng kayamanan na nalustay niya, na nawala niya. Kaya nga nang bumalik siya the prodigal son, ano pong sinabi niya sa tatay niya? I have. So, diba sabi niya, I have sinned against you and against God. Do not, sabi niya, do not, huwag mo na akong ituring na anak, kundi isang alipin. Hallelujah. Isang alipin. Because he knows it. Alam niya na walang kwenta. Alam niya sa buhay niya wala siyang kwenta. Hallelujah. Kaya doon, papasok sa isipan po natin, it is not merely that we are Christians, na tayo isang mananampalataya na hindi na tayo makakagawa. Amen? Minsan, we are like prodigal son. We took everything for the Lord. Kinukuha natin ang hindi atin. Amen? Hallelujah! Amen? Kinukuha natin ang hindi atin. At hindi natin ibibigay yung nararapat para sa Kanya. We only consider ourselves. Ang lagi na lang natin pinagtutunan ng pansin, yung sarili natin. Pero sabi pala ng repentance dito, it is not, kumbaga, hindi mahalaga sa Diyos yung nakuha mo Hindi mahalaga sa Diyos kung anong nasayang mo, na nakuha mo na, hindi mo na isaulit. Ang mahalaga, you are convicted with the sin sa buhay mo. Amen? Sabi doon, sa Matthew chapter 19, verse 9, Matthew chapter 19, verse 9. Ang sinasabi ko sa inyo, sino mang iiwala yung kanyang asawang babae, liban akong pakikiapi, at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangamano niya. At ang mag-asawa sa babae noon na hiwalayan, ay nagkakasala ng pangamano niya. This time, ito na naman, yung tinatawag na adultery. Hallelujah. Yung tinatawag na adultery. Sa totoo lang po tayo, now that we are all Christians, now that we are all believers, naintindihan na natin mabuti ngayon, kung nangyari sa atin ito na hindi pa natin ito naintindihan, ligtas tayo sa tinatawag na convictions. Amen. Pero ngayon alam na po natin yung katotohanan. Meron akong narinig ng isang mananampalataya na nakapag-asawa siya ng may asawa. Amen. Ngayon, yung asawa, yung mahal na mahal niya itong asawa niya ito. Pero ang sabi ko ng babae, kailangan natin maghiwalay. Kahit na mahal kita, kailangan natin maghiwalay. That is her convictions. Okay, walang nagturo sa kanya. Pero naramdaman niya sa kanyang sarili, hindi tayo dapat magsama. Amen. Para sa akin, nakakalunya pa rin ako. Because that is her heart. Iyon yung puso niya. Okay po? Iyon yung puso niya. Kaya, hiniwalayan niya po yung kanyang asawang lalaki kahit na mahal niya po. Hallelujah. Pero sa totoo lang po, yung lalaki na yun, hiwalay na po sa asawa niya. Pero kinasama po niya. Pero dahil sa conviction niya po, dahil nagkasala po siya sa Diyos, ang sabi niya po, dapat tayo maghiwalay. Alam niyo po, tinanong sa mga pastors, tama ba yung ginawa? Sa tingin niyo, tama ba yung ginawa ng babae o hindi? Tama ba o hindi? Sa totoo lang po, maraming mga church members, maraming mga mananampalataya nagkaroon ng division. Sabi niya, bakit niya hiwalayan? Okay naman na. Matagal na sila nagsasama. Amen. At saka hiwalay naman sa asawa yun. Pero nabi po, iba tayo na tawag ng conviction.
Hallelujah. Iba yung tinatawag na connection. Dahil naramdaman niya na yung ginagawa niya ay kasalanan, kaya siya ay humiwalay doon sa kanyang kinakasama. Hallelujah. Dito, ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos ngayon, sa gabi ito, this is sin. Ito'y kasalanan. Ang sino man daw nakisama sa hiniwalayan, lalaki man yan o babae, pero hiniwalayan, ay nagkakasala na pangalan niya. Mabigat. Amin po ba? Pero yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Pero sabi ko nga po sa inyo, ngayon na mananampalataya na kayo, kung nagawa niyo ito nung hindi pa kayo mananampalataya, at ngayon ay mananampalataya na kayo, don't worry. Kasi kung alam niyo lang ang katotohanan noon pa, alam kong hindi niyo ito gagawin. Hallelujah. So, I'm explaining to you what sin can do. Amen po ba? Na minsan, hindi natin namamalayan na meron na palang kasalanan na bumuhay sa atin. Hallelujah. Kaya, kailangan natin, kasi di ba, lalo na po ngayon, maraming mga artista, mga mananampalataya, but they are in this kind of situation. Hallelujah. Kaya, hinahangad ng Panginoon sa atin, you are not free from adultery. Kung gagawin po natin yung bagay nito, hindi po tayo ligtas doon sa pangangalunya na sinasabi ng ating Panginoon. So which means, amen, sa buhay ng sa atin, napakahalaga po ang bagay na ginagawa natin, sinasadya o hindi sinasadya. Amen. Amen. Mabigat at salita ng Diyos. Pero dahil ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon, we need to know and understand everything. Kailangan natin maintindihan. Kaya, sabi dito, kaya kasabi ko po sa inyo, di ba, tinutukoy ng salita ng Diyos kanina, God set a day of judgment. Itinakda ng Panginoon ng isang araw ng paghukom. Pero bago dumating ang bagay na yun, nagsabi ng Diyos, God also set all men and commanded all men to repent. Amen? We need to repent. Diba, sabi nga nung magnanakaw, sa Lucas chapter 22, verse 40 to 43, ang sabi ng isang magnanakaw, kung ikaw ba nag-aantisaya, bakit hindi mo iligtas yung sarili mo? Iligtas mo na rin kami. Sumagot po yung isang magnanakaw, diba? Alam mo, hindi mo alam ang sinasabi mo. Tayong dalawa, nagkasala tayo at nalalapat lamang tayo na parusahan. Pero ang tao ito, walang ginawang kasalanan, kaya hindi dapat siya parusahan. So which means, there is what we call due reward. Kung mapaparusahan tayo pagdating ng araw, hindi po kasalanan ng Diyos kung bakit tayo mapaparusahan. Mga mananampalataya, diniliwanag lamang sa atin ng salita ng Diyos sa gabing ito. Kung magpapatuloy tayo doon sa kasalanan ngayon, hindi po kasalanan ng Diyos kung tayo ay mapaparusahan o kung tayo ay nahahadunan. Bakit? Sapagkat sinasabi natin, diniliwanag lang ng salita ng Diyos sa atin ngayon sa gabing ito, God commanded us to repent. Well, because He has set one day, a day of judgment. At ayaw niya pong mangyari sa atin na tayo po ay mahadunan. Amen? Ayaw ng Diyos. Hindi hinahangad ng Panginoon ang bawat ito sa atin ay mahadunan. Hallelujah. Because, tingnan natin, mga minamahal ko, pinakita sa atin, God, even though, kahit na po yung sa alibugang anak, alam natin na hindi maganda yung ginawa nung alibugang anak, nakunin niya po yung kanyang mana dahil buhay pa yung kanyang tatay. Pero dahil ito'y pag-aari na niya at siya ang isa sa tagapagmana, kaya ito'y pusang loob na ibinigay ng ama niya sa kanya. Amen? And I know that is also our God. Ganyan ang Diyos sa atin. Kapag humihingi tayo, hindi tayo pinagdadamutan ng Diyos. Amen? If you're asking the Lord, sabi nga, hindi mo pa hinihingi, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Hallelujah. God knows.
Hallelujah. But the problem is, how will you use it? Paano mo gagamitin yun? Are you asking to the Lord, Lord, bigyan mo ko ng magandang boses? Amen? Hindi lang material na bagay. Ang pinag-usapan mo natin dito, Lord, bigyan mo ko ng magandang boses. Bakit ko humingi ng magandang boses? Amen? Lord, bigyan mo ako ng isang maayos na paa na makakasayaw. Bakit humingi ka ng kahusayan sa pagsayaw? Ano man ang hinihingi mo sa Panginoon, ano ang iyong rason? Ano ang iyong dahilan? At saan mo gagamitin ang hinihingi mo? Iyon ang question. Pero kung lahat ng bagay na hinihingi mo sa Diyos ay gagamitin mo para sa Kanya, naniniwala ko, imbis na magalit ng Diyos, maluluwalhati ang Panginoon sa iyo. Diba sabi nga ni Pablo, in all things, do it for the glory of God. Whether you are drinking, whether you are eating, sabi nga doon, ano man ang gagawin mo, gawin dito sa kapurihan ng ating Diyos. Hallelujah. Tanong, ano nga ba ang naibubunga ng repentance? What produces repentance? Sa Jonah chapter 3, verse 1 and 2. Honas, o Jonah chapter 3, verse 1 and 2. Sabay-sabay. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Honas na ikalawa, na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayan yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Alam natin yung story ni Jonah. Diba? Jonah was being commanded by the Lord to go to Nineveh and preach the gospel. Hallelujah. But Jonah refused it and he escaped from God. Amen. Kasalanan ni Jonah kung bakit nakain siya ng isda. Kasi tumakas siya sa utos ng Diyos. Na instead na pumunta po siya sa Nineveh, pumunta po siya sa Tarsis. Amen? Kaya kinain siya ng malaking isda. Pero may layunin sa kanya ang Diyos. Kaya kahit na kinain siya ng isda, inilabas ulit siya ng isda. And the word of the Lord said, si Jonah po, 3 araw, 3 gabi sa loob ng tiyan ng isda. Nanalangin. Amen? Ang tanong, this is the question. Sa tingin niyo po ba, nung inutusan si Jonah sa Jonah chapter 3, verse 1 up to 2, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayan yun, ipangaral mo ang pangaral na aking inuutos sa iyo. Ano kaya yung inuutos na ipangaral ni Jonah? That is repentance. Wala pong mabigat na turo na itinuro ni Jonah o gustong ituro ng Panginoon ni Jonah sa mga taga-Ninive. Tingnan po natin, Luke chapter 11 verse 32. Bilang patotoo po, Lucas 11:32. Sabay-sabay po tayo. Magsisitayo sa paghukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahi ito. At ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. So maniwala po, di ba? Luke chapter 11 verse 32. Walang iba iniutos na pangaral si Lord, ang Diyos kay Jonah, kundi repentance, pagsisisi. Kaya pagdating ng araw ng kahagunan, ang sabi doon, sino daw yung tatayo sa araw ng kahagunan? Mga taga-Ninive. Why? Because these Ninive people, even though they were stubborn, alam po namin matigas sa puno nila. The reason why the Lord will judge Ninive. Yan ang dahilan kung bakit nahatulan ng Diyos ang Ninive kasi sobrang titigas na ulo ng mga taga-Ninive. But because God is a fair God, God is a loving God, bibigyan niya ng pagkakataon ng Ninive. Amen? At ano po daw yung pangangaral na gagawin ni Jonah o ni Jonah sa Ninive? It is only repentance. Kaya, sa totoo lang po, si Jonah, kaya ayaw niyang pumunta sa Ninive, dahil alam niya na kapag ipinangaral niya po yung pangangaral tungkol sa repentance, the people of Ninive will not repent. Amen? Kasi alam niya kung gano'ng katigas sa ulo ng mga tao doon.
Pero baliktad ang nangyari. Amen? Masasabi ba natin kabaliktaran? Amen. Why? Because instead that the Nineveh will reject the repentance, they accepted. Mula hari hanggang sa pinakamababa, ano ginawa nila? Nagdamit saka sila, nagbuo sila ng kato, bilang patotoo, bilang patunay na sila ay nagsisisi. And in the day of judgment, they will stand. Bakit? Pinatulan nyo kami. Amen. Akala nyo hindi na kami magsisisi, matigas ang puso namin. Amen. Pero nagbago ang isip ng Diyos, imbis na kami hatulan, imbis na kami ay parusahan. Anong nangyari? They were spared by the Lord. Hindi sila pinarusahan ng Diyos. Alam niyo po, mas nagkasala pa nga si Jonah. Bakit? Hindi na nga ba yung sinasabi ko eh. Pinapunta mo pa ako, pero hindi mo naman pala sila parusahan. Kasi ang nasa puso ni Jonah, parusahan niya ang Nineveh. Amen, parusahan ng Diyos ang Nineveh. Kaya sabi niya, kunin mo na ang buhay ko. Hindi ka naman marunong tumupad. Anong ginawa ni Lord? Nagpatubo siya ng puno na masisilungan ni Jonah. Pero kinabukasan, tinuyo din ng Panginoon yung puno. Nagalit si Jonah. Ba't ka nagagalit? Ikaw ba ang nagpatubo niya? Hindi. Ako. Ganyan ang lugar ng Nineveh. Amen? Ibig sabihin, binibigay na ng pagkakataon lahat ng mga tama. But the problem now, what is the problem now with the people? Mas matigas ang puso natin kaysa Nineveh. Kaya na sinasabihan tayo magsisi, mag-repent. Ayaw natin mag-repent. Kasi ang inisip natin, we are righteous. We are more than good than any other. Hallelujah. Pero tingnan natin, di ba? Kung matututunan lamang natin unawain yung salita ng Diyos na pinag-aralan natin ngayon, what produces repentance? Tingnan niyo po, nung nag-repent yung Nineveh, instead na sila yung parusahan, sila ay na-spare. Hindi na po sila yung parusahan ng Diyos. And time will come, sabi nga po doon, in the day of judgment, kung sinasabi po natin, day of judgment in Acts chapter 17, verse 31, yung araw na paghatod ng Panginoon, sino daw ang tatayo? Nakakahiya. Yung mga taga-Nineveh nakatayo. Pinagmamasdan sino? Ang church. Kasi maraming hahatulan sa loob ng church. Maraming hahatulan sa mga mananampalataya. Why? Because they do not repent. Amen. Amen. Nalungkot, di ba? Nakakalungkot. Kasi nga, really, our hearts are being hardened. Hindi lang napapansin ng isang mananampalataya, yung puso natin masyado nang tumigas. Opo, lagi natin sinasabi, ang Diyos ay nakabati, ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Pero dahil sa kabutihan at kahabatan ng Panginoon, imbis na matuto tayong magpakumbaba, lumaki yung ulo natin. At hindi na natin nakikita yung dapat nating pagsisihan sa Diyos. Naglilingkod naman ako, gumagawa naman ako ng ganito, okay na yan. But remember, sin is a sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Kapag hindi natin pinagsisihan, tayo ay makaparusahan. Remember, there is a due reward for everything that we have done. Tulad ng sinabi ng magnanakaw, tayo karapat-dapat lamang may marusahan kasi nagkasala tayo. So kapag nagkasala po talaga tayo, hindi kasalanan ng Diyos. Alam niyo po, I'm just thinking, sabi ko, Lord, mahirap talaga makapasok sa kaharian ng langit. Okay, alam niyo kung bakit? Our minds, yung isipan po natin, mga minamahal ko, kung hindi tayo magiging katulad ng kaisipan ni Kristo, it is impossible for us to be in heaven. With this kind of mind, yung klase ng mind na meron po tayo ngayon,
hindi po ito qualified to enter in the kingdom of heaven. Kung may inggit pa tayo, hindi po tayo pwedeng pumasok sa langit. Amen? Hallelujah? Why? Because ito rin po yung dala-dala natin eh. This is really our own soul. Tama po ba? Kaya doon ko napatunayan why the apostles are really qualified in the kingdom of heaven. Because they give their lives. Ibinigay nila yung kanilang buong buhay sa Diyos. Wala na silang itinira para sa kanila. Sarili, wala na po. Ibinigay na nila lahat para sa kanila. Tayo, naglilingkod tayo sa Diyos, pero alam niyo po, aminin natin, hindi natin may bigay ang 100%. Amen? Most of us cannot give 100%. Some of us give 30%, some of us 50%, some of us 70%. Pero tandaan po ninyo, kahit may bigay mo sa Panginoon ng 90%, hindi pa rin natanggapin ng Panginoon kasi ang tinatanggap niya, 100%. Hallelujah. Amen. Kaya ngayon naiintindihan natin mabuti why Paul said, gusto ko tumulad kayo sa akin, sabi ni Apostol Pablo, na hindi nagsipag-asawa. Kasi ang asawang babae, nahati, iintindihin niya yung kanyang asawa, iintindihin niya rin ang kanyang Panginoon. Hindi mo masama yun. Hallelujah. Your obligations to your God, obligation to your husband or to your wife, it is good. Amen. Pero pagdating ng araw, hati pa rin ang tawag doon. Hallelujah. Di katulad pag single ka, naglilingkod ka sa Panginoon, wala kang ibang iniisip kundi para sa Panginoon. Amen. E di, swerte ngayon ng single. Hallelujah. Single ka nga, pero meron ka namang iniisip na games. Hallelujah. May kahati. Ano man ang kahati ng Panginoon sa iyong buhay, hindi pa rin yan puro para sa Diyos. Kaya kung naglilingkod tayo sa Kanya, ibigay na po natin ang buo. Ibigay na po natin ang lahat para sa Kanya. Hallelujah. Why? Dahil nakakaya kung tatayo ang Ninive sa harap natin at sila mismo makakatulong sa atin. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 11 verse 32, preach the preaching that I bid thee. Wala pong ibang ibinibigay na pangangaral ng Panginoon sa atin ngayon, kundi repentance. Every day, every worship service, kapag tayo pinalapit na sa worship service at mananabahan, ibigay na po natin lahat sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Nagkasala ako. Nagkulang ako sa panalangin. Nagkulang ako sa paglilingkod. Nagkulang ako sa ganitong bagay. Inaamin ko ito, Panginoon. Amen? Hallelujah. Na-divide ang oras ko. Nagkasala ako sa iyo. Amen? May tao? Amen. Kailangan makita natin yun. Meron tayo naging pagkulang. Hallelujah. Hindi sa ba na nakakapagbigay tayo ng tithes, nakapagbibigay tayo ng offering. Kailangan tingnan mo, ano yung makikita sa'yo na kapag tumayo ang mga taga-Ninive, maaaring isang batida sa akin, hindi ka pa rin nagsisisi. Hallelujah. Amen. Hindi ko layo din ang preaching natin sa gabi ito na ipiin at kung ano man ang kasalanan na meron tayo. Pero tandaan natin, kung ang kasalanan ay mananatili sa atin, lalo tayo hindi magiging karapat-dapat sa Diyos. Hindi naman ako magtatago ng kasalanan mo. Ikaw nagtatago ng kasalanan. Hallelujah. Amen? Hindi ko sasabihin sa akin, Lord, pagbigyan mo na sila. Magpunta mo sila mo. Wala. Hallelujah. Hindi ako Diyos eh. Amen? Pero kung ikaw mismo, ilalahat ang lahat, Lord, eto, bukas ako. Alam mo ang lahat ng ginawa ko, alam mo lahat ng inisip ko, alam mo lahat ng sinabi ko, alam mo lahat ng ginawa ko. Humingi ako ng kapatawaran sa iyo. Kaya doon natin maintindihan na every worship service, kaya
ang nauna sa atin, di ba, pag worship service natin, anong pinakauna? This repentance. Kasi, ayaw ng Panginoon sa church natin na magkakapagpuri tayo. Pero, tingnan niyo po, in our time of repentance, marami tahimik. Marami hindi na nanalangin. Marami nagsasabi, dinirepent ko. Ihingi ko ng kapatawaran. Hindi na alam. Pero ang dami! Ang dami! Ikaw ang nakakaalam nun, ano nagiging pagpupunat mo sa Diyos. May hiningi ka ba sa Panginoon na hindi mo ginamit para sa Panginoon at ginamit mo sa pansarili? Ikaw nakakaalam. Hallelujah. That's why, in our time of repentance, sa totoo lang, yung iba, pasingaw, tapos, ganun lang po. Parang, kailangan, kung gusto mo talaga magpuri sa Panginoon, walang nakingad na. Kung may kasalanan na, bitawan. Hallelujah. Kung natangay tayo ng diablo, sabihin natin, Lord, natangay ako ng diablo, natukso ako ng diablo. Alisin mo yung gawang masama sa akin. Remove anything in my life. Everything in my life that is unworthy. Hallelujah. Pero nahiya tayo eh. Amen? Amen? Alam niyo ba kung kanino tayo number 1 nahihiya? Nahiya tayo sa diablo. Nakakayang mabubuking ka. Amen. Hallelujah. Maririnig kita ko na naging gawa ko kasalanan. But no. Sabi nga po, as we open our hearts, dinalagdan natin si David. At pag nalagdan si David, umaalis na siya. Resist the devil, and the devil shall flee from you. Sa Tagalog, labanan mo ang diablo, at ang diablo ay labanan mo. Pagka worship service, tahit-tahit tayo. Totoo ang diablo. Yan, ganyan na, iihin mo. Itago mo ako. Okay. Itago mo ako. Tago. Hallelujah. Sino nga naman nakakaalam? We need to open. Hallelujah. Kailangan natin maging open. Hallelujah. Romans chapter 2 verse 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan, kanyang kabutihan, ang pagtitiis at pagpapahinubod, na hindi mo nalalaman ang kabutihan ng Diyos ay siya umaakay sa iyo sa pagsisisi. Sometimes we forget that the goodness of the Lord is the one who makes us humble and repent. Ang tunay na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos ay ang mga taong nagpapakumbaba. Amen? Kaso, ang alam lang namin na kabutihan ng Panginoon, pinagpala ako ng Panginoon, meron akong pera, meron akong ganitong material na bagay. Hindi po. Sabi ng salita ng Diyos dito sa Romans chapter 2 verse 4, si Pablo sinabi niya, ang tunay na kabutihan ng Panginoon ay yung mga taong inaakay ng Diyos sa pagsisisi. If you can feel that in your heart, nagiging open ako ngayon sa Panginoon, sa mga pagkakasalang nagawa ko, it means you acknowledge the goodness of the Lord in your life. Kinikilala mo mabuti ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Do not hide that goodness of God. If there is goodness of God in your life, repent. Hallelujah. Amen? Amen? Ngayon, naiintindihan na natin mabuti ang salamat sa Panginoon kasi bago niya itinakta, bago dumating yung takdang oras, takdang araw ng kahatulan ng Panginoon, binigay niya pa ako ng pagkakataon na magsisi. Ilagay mo sa sarili mo, I am like Nineveh. Amen? Hindi ako karapat-dapat. Tinanggihan ako ni Jonah. Amen? Tinanggihan ako ni Jonas. Pero ito ngayon, binalikan ako. Hallelujah. Binalikan na tayo ni Jonah. Amen? Iniluwa na si Jonah sa isla malaki. Amen? And I know that is Jesus Christ. The Lord Jesus Christ came. He died on the cross for us to repent. Hallelujah. At habang naintindihan natin yung ginawa ng Panginoon sa krus, lalo tayo mag-repent. Hallelujah. It is not important that we have the cross. It is not important that we can see the cross in the church.
But in your mind, in your heart, in your soul, in your spirit, remember what the Lord Jesus Christ did in the cross. At the cross. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi sa mga worship leader natin, kay Mas Shobi at saka kay Jenny, kay Pastor John, na we have to choose a song that is acknowledging about the cross. Hallelujah. Kasi, ma-realize mo ano yung ginawa ng Christ? Bakit siya namatay? Hindi dapat masayang yung kamatayan ni Jesus. Hindi namatay si Jesus para imamak tayo. Namatay si Jesus dahil mapapahamak tayo. Amen? Kung hindi namatay si Jesus, mapapahamak tayo. But praise the Lord, Jesus Christ died on the cross. Hindi na tayo mapapahamak. Pero isang kondisyon, kailangan natin lumapit. We need to repent. Hallelujah. Hindi naman kailangan, amen, actually, sa Santiago, kabanatang 2 o 4, ano sabi ni Santiago? Kung kayo ay may kasalanan, diba? Aminan? Amen? Sasabihin yung kasalanan sa kapatid mo. Hallelujah. Anong nagawa mo kasalanan sabihin mo sa katabi mo? Sabi doon sa kapatid mo, sabi doon, di ba? Mag-aminan ng kasalanan. Actually, mahirap yun. Amen? Kaya niyo bang sabihin sa katabi mo, my sister, amen? Nagawa mo kasalanan doon. Mahirap, di ba? Yung mga anak dito, nanay, alam mo ba, kanina, hindi nakawag ito ng pera. Ang hirap, aminin. Amen? Hallelujah. Pero, you need to open your heart before the Lord. Kailangan natin aminin sa sarili natin na nagkasala tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Ikalawang Korinto, kabanatang 7, talatang 10. Sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. At hindi kalulungkot, datapwat ang kalumbayan ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Sabi doon, kung ang mga tao ay nagsisisi, amin po ba, hindi kalumbayan sa harapan ng Panginoon. Why? Because you can realize na hindi ko gusto ng Panginoon sa akin. That's why I need to repent before the Lord. Matthew chapter 26 verse 69. Nakaupo nga si Pilato sa labas ng looban at lumapit sa kanya isang alinang babae na nagsasabi, ikaw man ay kasama ng taga Galileang si Jesus. Amen po ba? This is Peter. Nung si Pedro po ay nakikipagkumpukan, amen po ba? May lumapit sa kanyang alinang babae. Amen. At ang sabi kay Pedro, di pa kasama ka rin? Alam natin ang sinabi ni Pedro, hindi ko siya nakikilala. Church, si Pedro represents about the church. Akala ba natin, hindi natin na itatanggi si Jesus? Kung tayo po, hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, it is also saying, itinatakwid natin si Jesus. Hallelujah. Kaya, kailangan natin mag-repent. Kailangan natin magsisi. Amen po ba? Why? Sabi nga po, 2 Corinthians chapter 7 verse 11. Talata 11. Narito nga, ito rin ang inyong kinalulumbay na mula sa Diyos. Gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo'y ginawa. Oo, gaanong pagtatanggol sa inyong sarili. Oo, gaanong pagkagalit. Oo, gaanong katakutan. Oo, gaanong pananabik. Oo, gaanong pagkamalasakit. Oo, gaanong paghihiganti sa lahat na mapakita kayong dalisay sa mga bagay niyo. Church, ang sabi na po sa Pablo, ang tunay na mananampalataya, hindi niya hayaang malumbay sa kanyang Diyos. Alam mo ba yung sinasabing malumbay? The Lord will be disappointed in you. Sabi niya, if there is hate, amin po ba? God will be disappointed in you. If there is no such thing that is, amin po ba, love, ang Diyos ay hindi malulumbay sa buhay ng sa atin. Sabi po doon, if we want, ang tunay po na nagsisisi, sabi doon, there is an earnest care.
Amen po ba? Sabi nga po doon, kung tayo po daw talaga ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, we have an earnest care. Nagmamalasakit tayo sa Diyos. Kaya pala sabi doon, open review is better than secret love. If, amen, sa church po natin, hindi po kailangan na magsisihan. Hindi kailangan silipin natin kung anong pagkakasala ng isa. Sasabihin natin sa kanya, una, ganyan na siya. Hindi po. Kung may pagkukulang na nakakatiran po natin, sabihan natin siya. Kausapin natin siya. Palakasin natin siya. Hallelujah. Hindi natin siya ibabagsak. Kundi magmalasakit tayo sa kanya. Hallelujah. Kasi, kung gano'n ang mangyayari sa atin, wala na tayong magkakaiba sa sanlibutan. Kasi lahat tayo may kahinaan. Amen? Hindi lang isa sa atin may kahinaan. Lahat tayo may kahinaan. But it doesn't mean na, ganyan siya, dapat ganyan siya. Hindi po dapat. Dapat magmalasakitan po tayo. Hallelujah. We must be diligent. Sabi dito, diligent means clearing everything. Kailangan, kung ikaw naman ay may mga pagkakamali, kailangan tanggapin mo yung critics bilang positive. Kung sinasabihan kayo sa mga pagkukulang ninyo, kailangan makinig ka kung anong pagkukulang mo. Amen. Wala yung pagmamataas. Kung nagkulang po tayo, sinasabihan tayo sa mga pagkakamali po natin, natin ikatampu. Isipin natin mabuti, mahal niya ako. Kasi sinabihan niya ako sa pagkakamali ko. Hallelujah. Amen. Pero minsan kasi ang nangyayari, kapag sinabihan niyo yung kapatiran, nagtatampo. Pero tingnan niyo po, isipin niyo mabuti kung lahat tayo magtatampo, ano mangyayari sa church natin? Wala na. Ano po ba? Ayaw mo na dyan. Kasi ganyan sila, ganyan. Kung halimbawa nakita natin, may pagkakamali na ako doon. Amen? May pagkukulang na ako doon. Hallelujah. Amen. Everyone should be dread of not listening to God. Matakot po tayo. Huwag nating hayaan na sa buhay po natin, hindi nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon sa ating mga buhay. You should earnest desire is to do right. Amen po ba? Simula ngayon, isipin natin mabuti ang gagawin ko dapat tama. Hallelujah. Sabi mga saktan mo, ang gagawin ko ngayon dapat tama. Hallelujah. Hindi mahalaga, amen po ba, kung sabihin mo sa sarili mo na, parang agkabyado ako parang ako lang lagi, hindi ka nagkabyado. Basta as long as ang ginagawa mo ay tama, amen po ba, yan ang pagpapakita na ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sin is no longer tolerated. Huwag mong hayaang matolerate ang kasalanan sa iyo. Hallelujah. Kung nakikita po natin na may kasalanan, Sister Jenny, medyo tayo sa nangyari ganito. Ganun po ba? Kailangan tinatagal natin, hindi natin tinotolerate. Hallelujah. Ano din po ba yung tinotolerate? Yung, ang tawag doon? O kinukonsinte. Amen. Yung ayaw natin aminin, yung may kasalanan na tayo, ayaw pa natin aminin. Hallelujah. May kasalanan ay kasalanan. Lastly, sabi nga, do not deny the existence of sin. Hallelujah. We are not perfect. Tandaan po natin, from pastors, kahit kami, kahit sa sarili ko ako, marami rin ako nagiging pagkukulang, marami akong nagiging pagkakamali. And aminado ako doon. Hallelujah. At sinasabi ko sa akin, Lord, patawad. Amen po. Kahit po sa gabi ito, itong pinag-aaralan mo natin, number one na nare-review ako sa sarili ko. Nararamdaman ko sa sarili ko, review sa akin. Hallelujah. Because why? The Lord doesn't want you to be in the day of judgment. Ayaw ng Panginoon ng hatulan para sa pusatin. Hallelujah. Do not hide that sin. Amen po ba? Rebuke that sin and uncover that sin. Hallelujah. Simula ngayon kapag sa worship service at tayo hindi ng kapatawaran, nadatnan po natin, umpisahan po na, sa totoo lang po, mahalaga talaga yung mga member natin.
umpisa pa lang ng worship service, dapat nandun na sila. Kasi kung darating sila ng kalagitnaan, isipin niyo mabuti, kung darating sila ng kalagitnaan, diba? Hindi sila nakapag-prepare. Walang repentance. Ang tawag doon, natotolerate nila yung sarili nila. Amen? Sadya na lang yung ginagawa. Amen po ba? Amen? Tapos pag nalibig sila, kaya kapag nalibig sila sa sermon, ang sasabihin nila ngayon, pinalirigan ako ni Pastor. Ako yung pinatakumaan ni Pastor. Hallelujah! Hallelujah! Kasi, walang repentance eh. Pero kung nag-repent ka, sa Panginoon, Lord, lahat ng pagmamataas, lahat ng namang bagay na pagmamalaki, hinihingi ko ng kapatawaran sa iyo. Ano na naman maririnig mo? Hindi ka sasaktan. Bakit? Hinihingi mo na ng tao. Alam mo yung naging kasalanan mo. Kung dumating ka ng kalagitnaan, dumating ka, nagsasaya mo na ako. Sakto, sa pulga. What will happen? Di ba? You will get angry. Buti pa hindi na sana ako na simba. Amen. Why? Because there is no heart of repentance. Kaya di ba, sabi nga sa atin, kailangan talaga as much as possible, 30 minutes before the worship service, nandito ka. Kasi piniprepare mo na yung gusto mo. Hallelujah! Pero pag nasanay ka na ng late, I mean, dude, we're not talking about the late. Kaya lang, nawawala yung pagkakataon, pinakamahalaga sa'yo. And that is repentance. Amen? Kaya kung may kasalanan man ng bawat isa, kung may kasalanan si Brother Michael, lapitan mo siya. Oh, pwede naman sila, Brother Michael. Amen! O, tapos si Brother Michael, kung may nakita rin, lapitan din. Bro, parang hindi yun. Hindi tama. Pwede! Kasi magkakapatid tayo. We are one body. Hallelujah! Amen! Ano ba gusto niyo? Yung katulad ng kapatid ng albugang anak, at tinanggap mo pa yan. Amen? Inustay na niya yung kayamanan mo, tapos tinanggap mo pa? Ano sabi ng tatay? Ikaw, araw-araw kasama ko. Ano man ang akin ay iyo. Itong kapatid mo nawala, nasa bungan. Namatay, pero nabuhay. Diba dapat tayo maghala kapag nagsisisi? Amen? Hallelujah! Kung humingi na sorry kasi it means, amen, it is really good. Nararamdaman niya ang wholeness ng Panginoon. Hallelujah! Amen? From now on, do not cover the sin. Uncover everything. Hallelujah! Amen? Yan cover na natin. Sabi nga po, there is a day of judgment. And in the day of judgment, the people of Nineveh will stand. Why? Because they are the number one who repented. Hallelujah. Sana matulad tayo sa taga Nineveh. Taglayin natin ang puso ng taga Nineveh. Matikas sila, pero nung pinangaralan silang magsisi, nagsisi sila. Sa gabi ito, bago tayo uwi, ano man ang mga bagay na naging pagkukunan natin? May mga bagay ba tayong nagamit para sana sa Panginoon, pero ginamit natin para sa ating sarili? Hingi natin ang kapatawaran. Ano man ang naging pagkukulan natin bago tayo umuwi? Pagkaloob natin sa Panginoon lahat, let us uncover all the sin which we have committed to the Lord as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome!" Ang magaling Diyos, kami po ay patuloy na nagpapalumba natin ito ang ito, Panginoon Diyos, kalalaman ng lahat ng aking nagagawa, kalalaman ng lahat ng aking mga sinabi, kalalaman ng lahat ng aking mga inisip, Panginoon Diyos, Panginoon, kung may nakikita ka man, Panginoon Diyos, I am forward everything, Panginoon Diyos, lahat ng karamihan, lahat ng mga bagay, Panginoon Diyos, hindi ka dapat, lahat ng mga bagay, Panginoon Diyos, hindi mo ikalulugo sa mga bagay, hindi lumaki sa aking isip, sa aking mga nasabi, sa mga bagay na aking nagawa, Panginoon Diyos, kaya mo humingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon Diyos, kaya mo humingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon Diyos, paliwanagin ang kapatawaran sa iyo, Panginoon Diyos, pagkain mo ang lahat ng kasalanan
kasagaran ng impyerno. Kami nakarapat-dapat na parusahan dahil sa aming mga kasalanan. Pero itinangin mo, O Diyos, na maitagda ang araw ng pagsisisi upang sa araw ng kahatulan ay hindi kami makasama. Panginoon, naway, makatulad kami sa mga taga-Ninive. Nang puso namin ay magsisi pag nagpakumbaba sa harapan upang maging karapat-dapat kami sa araw ng kahatulan. Panginoong Diyos, naririto kami bilang ng Iglesia. Thank you for this wonderful, O God, gospel of repentance, O God, that you have really, Father God, elaborate to us, O God, through your Holy Spirit. Kaya ako, Panginoon God, na nasaktan man ang puso namin, pero hayaan mo, Ama, na maging matibay ito, maging matatag ito, at magawa namin ang lahat ng kalooban at nais mo para sa aming mga buhay. Ama, uwi kami matagumpay at sa araw ng pananambahan, malaya kami mga pananambahan sa iyo, malaya kami mga paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos, because we have prepared our hearts today, Panginoong Diyos, at sa araw ng pananambahan, ikaw lang mga madalagina at mapapagulyan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, sige the Lord's Prayer. Ama namin na sa langit, sa Panginoon ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsuko, kundi ilayo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. God bless you po.